Mga ka-sports, grabe, mainit na naman ang issue sa Gilas Pilipinas ngayong SEA Games at mas lalong umiinit pa dalawang malaking kontrobersiya. Tumirik ang sinasakyang bus ng Gilas pagdating sa Thailand. Pangalawa, may mga nagsasabing malakas lang daw ang ating national team ng Gilas Pilipinas dahil daw sa mga PhilAm players. Legit kaya ang mga isyong ito? Sabotahe ba ito? At bakit nila minamaliit ang mga local players natin? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga ka-sports, unang araw pa lang ng Gilas Pilipinas sa Thailand, problema na po agad. According sa mga reports at eyewitness accounts, tumirik ang bus ng Gilas habang pabiyahe papunta sa kanilang unang training session. At ayun, stuck sila sa daan, mainit at kailangan pang maghintay ng panibagong service. At syempre dahil SEA Games, may mga fans na agad nagtanong, sabotahe ba ito? Sinadya ba ito para ma-disrupt ang Gilas? Pero ito po ang totoo. Wala pa pong official na statement na sabotahe daw ito. Pangalawa, pero hindi rin maiwasan ang duda kasi ilang beses nang nangyari to sa mga international games. At sumunod at timing na timing, first practice pa lang, abala na agad. Ang epekto, na-delay ang kanilang ensayo, naapektuhan ang kondisyon ng players, at higit sa lahat, psychological impact. Are we being messed with? Pero kahit ganon, mataas ang moral ng ating national team na Gilas Pilipinas. Walang reklamo, walang drama, diretsong trabaho. Ngayon mga ka-sports, ito yung mas masakit na issue. Mas malakas daw ang Gilas, hindi dahil sa system, hindi dahil sa coaching, hindi daw dahil sa chemistry, kundi dahil lang daw sa ating mga PhilAms. May nagsabi pa raw na mahina raw ang ating local players. Pero mga ka-sports, ito po ang katotohanan. Local players ang backbone ng ating national team. Hindi laging available ang ating mga PhilAms, kaya locals ang nagdadala sa qualifiers at tournaments. Ilang beses nang inangat ng PBA locals ang bandila kahit kulang ng superstar ng mga PhilAms. Kung PhilAm lang ang malakas, di sana nung wala sila bagsak po tayo. Bakit ilang beses na nanalo ang Gilas sa Asia kahit purong locals? Examples, sila Jason Castro, isang twice FIBA Asia Mythical 5, si Junmar, 6 times MVP, dominant din sa FIBA Asia. Sumunod si RR Pugoy, isang elite scorer against world level competition. And lastly, sila Kevin Alas, Calvin Oftana, Dwight Ramos, localized, Scaffer, Tardy, purong local, puro competitive internationally. PhilAm players help the team pero hindi po sila ang dahilan kung bakit po tayo lumalakas. Team game po ito, system game po ito, chemistry game po ito. At kung sinasabi nilang mahina ang locals, paano na lang yung mga local players na nag-all out para makarating tayo sa World Cup? Hindi po pwede itong maliitin natin. So mga ka-sports, ganito kasimple ang basketball. Hindi ito PhilAm versus local. Ito po ay Filipino teamwork. Ang PhilAm players may size, athleticism, polished skills. Ang locals may puso, experience, tapang at chemistry. Kapag pinagsama, panalong combo. Kaya nga sabi ng maraming analyst, the best version of Gilas is a mix of the best local talent plus the best PhilAm talent. Yun po ang formula. Yun ang identity ng modern Philippine basketball. So ngayon mga sports, ano ang dapat abangan? Kahit may aberya sa Thailand, kahit may issue na naman sa PhilAm versus local debate, ang sigurado handa ang Gilas, malakas ang ating lineup at determinado silang kunin ang gintong medalya. Walang makahadlang dyan, hindi bas, hindi drama, hindi ingay ng critics. Kaya mga ka-sports, ano po sa tingin ninyo? Sabotahe ba ang bus incident or coincidence lang? At tama ba na minamaliit nila ang local players natin? Comment your thoughts below at babasahin ko po iyan. At syempre mga ka-sports, subscribe kung gusto nyo pa ng mga daily Gilas updates. Laban Pilipinas, puso. So paano? Ingat po kayo.